Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At this is a recording of, this is a recorded vlog. At maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. At pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Coacheros, and meron din po tayong second channel, Coach Jared Highlights naman po ang pangalan. Huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe na rin doon. Pakisuportahan na rin yung ating future content sa Coach Jared Highlights. Okay. So mga kababayan, nandito po ngayon tayo sa isa pang topic na medyo, actually, light na matatawag. Light bang maitatawag to? Hindi ko sigurado. Pero it's interesting nonetheless, mga kababayan. Kasi gumante si Eden Castro kay Yusek Claire today. Oo, nakakatawa actually. Mukhang medyo dinadala na ni Eden Santos sa personalan ang labanan, mga kababayan. So, even if wala na po sa Malacanang press corps si Miss Eden Santos, kayang-kaya pa rin po pala niyang i-representa ang kabobohan at katangahan ng mga DDS. So, happy po ako dyan. Good job. Pero bago natin puntahan yung gante, yung paggante netong si Eden Santos, puntahan muna natin yung response ni Yusek Claire. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Kasi inaakusahan ngayon itong si Yusek Claire na siya raw ang nag-request ng pagtanggal kay pangalan nito, kay Eden Santos. Oo. Yun yung chismis na pinaiikot ng mga DDEBs, guys, mga kababayan. Siya raw yung nagpatanggal. Kaya ngayon, mga kababayan, tinanong ngayon itong si Yusek Claire. Kanina, pagkatapos ng kanyang press briefing, tinanong siya kung siya nga ba daw talaga ang nagpatanggal dito kay Eden Santos. Oo. Ito yung sagot niya kanina. Hindi ako secretary. Oo. So, isabi, wala siyang kapangyarihan para tanggalin or even mag-request na tanggalin kahit sinong reporter ng Malacanang. Oo, sa Malacanang press corps. Wala ho sa kanyang kapangyarihan. Oo. Ito yung sagot niya kanina. So, panoorin natin, mga kababayan, para malinawan tayo at hindi tayo mabulag ng fake news. Ito, mga kababayan. Ma'am, your statement on the flack that the PCO is getting because of an alleged push to remove a certain Net25 reporter from covering the palace and the president. O sino yung push? Na siya mawala? PCO, ma'am. The PCO wrote a letter to Net25. O because of the breach protocol. Yun yung nasa video. Correct. At kung maraming meme na lumalabas ng mga vloggers na hindi patungkol sa akin, nakita nyo naman kung paano naman ako sumagot, paano ko naman siya entertaining. So, it's not about me, it's not about her. Siguro sa nangyari sa video. Diba? Nakita nyo naman sa video. So, sa akin, anybody can ask me question. Diba? So, kung ano lang yung sinasabi ng PCO, siyempre, sundin natin. So, I can accept any question. Basta, okay din sa PCO. Ma'am, so it's a categorical denial na based on the allegations of some netizens online na you were the one who allegedly lobbied for a certain reporter to be... Unang-una ba naman ko ilalabi na mawala ang isang reporter dito? Diba? Unless, meron talagang violation. Saka hindi ako po ang nagpapasya niyan. Hindi naman din po ako yung secretary. So, hindi naman po ang may hawak ng maro. Tayo yung press officer lang. So, kung ano yung nakakatawa dito sa allegation ng mga DDS? Mga DDS lang naman na nag-a-allege yan. Itong nakakatawa sa allegation ng mga DDS, ang gusto nilang palabasin na sobrang husay ni Eden Santos. Sa sobrang husay at sa sobrang pointed niya magtanong, hindi siya natiis at kailangan siya tanggalin. Baka yun yung fake news. As I will show to you later, baka yun ang fake news, mga kababayan. Kasi, alam nyo, again, sinabi na nga ni Yusek Claire, it's not about her, it's not about Eden Santos, it's not about Claire Castro. It's about the violation. Oo. Kasi ang ginagawa kasi nito mga DDS vloggers,
at saka ng mga supporters ni Eden Santos, no, tulad ni Marcoleta at saka ni Tunying, na gusto nilang ibahin yung topic. Gusto nilang i-distract, i-divert ang issue, mga kababayan, sa violation na ginawa ni Eden Santos to a conspiracy theory na si Eden Santos ay pinag-initan ng PCO. There's no such thing. At mga kababayan, ito pa malala, pinag-initan daw siya ni Claire Castro. Paano nangyari yun? Alam naman natin na kahit anong out of this world ang tanong ni Eden Santos kay Yuse Claire, sinasagot siya ng tao. Sinasagot siya ng parang tao. Actually, minsan nga may mga questions na hindi na deserve sagutin. Sinasagot pa rin out of deference and respect to the profession of these journalists. Diba? And syempre, alam niyo naman, mga DDS na bubuhay sila sa chismis at sa intriga. Kaya siguro kaya may ganong lumalabas na balita. Nakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Ma'am, last na, may update na po regarding the status. May decision of the reporter. Ngayon, hindi kasi talaga ako yung nagde-decide niyan eh. So, di ko alam so far. So, wala akong mababanggit. Is this something that the secretary has tackled with Ivan you or the other undersecretaries? Ang pagkakaalam ko, may sinulat ka. Kami, yes ma'am. Ayun. Diba, ang alam ko din, sasagutin yata niya. So, yun lang yung alam ko. Pero siya rin pa rin ang nakakaalam dito. But just to be clear, you don't have any personal issues against Eden? Wala. Unang-una, lahat kayo reporter, you have the right to do that. That's your job. Maliban lang kasi kung may violation, hindi ko na yung sagot. Kung dito sa press briefing tayo, kahit anong sinasagot ko yan, walang problema yan. Diba? So, pwede bang sagutin yung tanong ko sana kanina na hindi niyo ako pinatawag? Tanong niyo muna po kung pwede po sa PCO yun. Diba? Kasi syempre po, kung ano pa yung pwedeng maging topic natin dito. Kasi dahil diba? Thank you, please. Okay, sige. Tapos na po yung press briefing, it's only about that. Thank you, ma'am. Thank you, Yusek. Ano kaya yung tanong na yun? Si Eden pa rin ba yun? Ay, si Eden ba to? Kamukha ni Eden. Si Eden nga, naka-epal pa rin. Hindi lang siya nakapasok sa briefing room. Pero andun pa rin siya. Ayan siya. Epal. Ayan o. Lagya. Ayan siya. Ayun yung mukha nyo. Lagya. So, welcome ka pa rin pala sa opisina ng PCO. Hindi ka lang welcome sa briefing. Lagya to si Eden. So, hindi naman pala biktima tong babae. Natawa ko. Nagulat ako dun nakita ko yung mukha ni Eden. But anyway. Loko to si Eden Santos. Tapos naikinig siya sa mga tanong na siya pala yung pinapatungkulan. Ando siya nagre-record. Ayan siya. Lagya to si Eden talaga. Nakasmile pa. You're so funny. You're so funny, Miss Eden. But anyway, mga kababayan, natawa naman ako dito kay Eden Santos. Anyway, so ayun na nga. So nandun pa rin pala si Eden Santos sa hindi lang siya pinapasok ng briefing area. So baka ganun ang sistema. So hindi na siya pwedeng mag-appear sa Malacanang press corps. Pero nandun pa rin siya. Nakaka-attend pa rin siya ng briefing. But anyway, so ito na nga, sa ganyan nga yung nangyari. Pero, ang pinapakalat kasi ng mga DDS, mga kababayan, ang reason daw kung bakit siya tinanggal, ay dahil dun sa last question na ibinato niya nung mga nakaraang araw. Ito ho yung question na yon. Ipaparinig ko sa inyo. Kasi ito raw yung dahilan kung bakit siya tinanggal.
Oo. Hindi raw yung breach of protocol or whatever, edo daw talaga yun. Sinasabi ng mga DDS. May po nung binanggit niyo about illegal drugs, ano po. May we know po kung anong mga barangay, kahit ilan lang po, no? Yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Okay. Follow up lang po. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Okay, salamat po. Thank you. Yun. So, mga kababayan, ito yung sinasabi nila naging mitya, quote-unquote. Naging mitya ng pagtanggal kay Eden Santos sa Malacanang press corps. May nakita ba kayong unusual? May nakita ba kayong bago? Wala naman. It's the usual press briefing. Usual tanong ni Eden Santos na tawag dito na nag-uugat sa conspiracy theory ng mga DDS. Pero dito medyo naghanap siya ng mga alam naman natin na already, immediately upon asking the questions, alam naman nating unavailable yung ganong klaseng impormasyon. Kasi yun ay mga detalye. Detalye ng mga lugar, detalye ng mga pangalan na hindi naman usually binabanggit sa isang press briefing. Kaya nga briefing eh. Kaya nga briefing, di ba? O parang summary lang ng mga ganap. Ngayon, kung gusto pala nila na mas detalyado, di pwede silang pumunta sa PIDEA. Malacanang press corps naman sila eh. Pwede silang rumekta sa PIDEA at humingi ng impormasyon. Tulad ng address ng bahay Silangan. Bakit hindi lang sila pumunta sa PIDEA? Again, mga kababayan, press briefing, you're not expecting so much details. Ang ginagawa dyan ay pagtasagot lang sa mga tanong, mga usual na tanong, tapos pagpipresent ng mga impormasyon in a generic manner. Summarized manner. Oo, mga kababayan. Ganun ho. At ang sinasabi ho ng mga DDS, napahiya daw dito si Yusek Claire, kaya pinatanggal si Eden Santos. Well, una, ako personally, wala naman ako nakita na facial reaction ni Yusek Claire na na-offend siya. Wala naman. Kung di niya hawak yung mga listahan, anong gagawin? O di sabihin niya talaga, I'll go back, I'll get back to you. Babalikan kita o kunin ko yung mga listahan, babalikan kita. Masama ba doon? Wala. Oo. Pero syempre, as usual, mga DDS, naglalagay ng mali siya sa mga bagay na hindi naman dapat lagyan ng mali siya. So ganun yung nangyari dyan. Ngayon, mga kababayan, eto na ngayon yung nakakatawang parte. After nitong ganap na ito, natanggal na si Eden Santos. Kanina, naglabas ng balita ang Net25. Kasi kanina sa press briefing, naglabas din ng listahan si Yusek Claire. Sabi niya, bibigyan ko na lang kayo ng kopya. Sabi ni Yusek Claire, bibigyan ko na lang kayo ng kopya. Tapos papadala ko sa inyo sa mga news outlet. Okay, naipadala. Pagkapadala, dahil nga hindi umattend or hindi pinapasok sa press briefing itong si Eden Santos, gumawa siya ng segment sa kanilang news. Gumawa siya ng segment sa kanilang news outlet. Oo. Ito yung kanyang segment. Lintik lang daw ang walang ganti, guys. Ito yung segment, mga babayan. Na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office of PCO? Tama daw ba yung numero na inilabas ng PCO, guys? Tuloy. Report mula kay Eden Santos. At nandito po yung ibang mga pangalan. Dito po,
Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications... Andun pa rin pala si ano nirereklamo niya. Andiyan pa rin siya, oh. Baka hindi na lang siya pwede dun sa mga events with the President. Baka ganun. Tsaka hindi rin yata in-entertain yung tanong niya. Okay. Hindi rin siya pinagtanong. Tuloy. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi natin drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Okay. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa... Wala yung pangalan? Wait. Bakit dun sa pinakitang kopya ni Yusek Claire? Oh, ito yung cover page. Yan, cover page. So, ito yung pinapakita ni... ito yung pinapakita ni Eden Santos. Ayan yung cover page. Okay. Tapos, kung babalikan mo pa, okay. Wait lang ha. Oh. Ano to? Hindi ba listahan yan ng mga pangalan? Claire Santos. Eden Santos ha. Anong tawag mo dyan? Hindi lang masyadong halata kasi syempre video to, no? Pero anong tawag mo dyan? Ito yung laman. So may listahan. So pume-fake news ka, Eden Santos. Oh, kasi pareho kayo ng cover page eh. Wait, papakita ba ulit? Sana pakita ulit. Oh, yan, papakita ulit. Oh, yan. Oh, pareho sila ng cover page. O, di ba? Pareho ng cover page. Tapos, ayan, cover page. Isa eh. Iisa ng cover page, ha? Tapos, may listahan, no? Anong tawag niyo dyan? Ayan, no? Listahan niya, no? Hindi nga lang masyadong kita kasi malabo. Sana i-publish. Ayan, ayan. Ito medyo may konting ayan. Listahan niya, no? Ano sinasabi ni Eden Santos sa walang listahan? Ng pangalan. Ayan eh. Again, hindi lang legible kasi video to, hindi ito close up. So, well, it's not a close-up video of the list. Hindi katulad nitong ginawa ni Net25 na naka-close up. Hindi ganyan. Di ba? And take note mga kababayan as of June 2025, okay? As of June 2025. So, ibig sabihin mga kababayan, ang coverage lamang nito ay June 2025. Okay? Malinaw ho yan Ang coverage nito ay June 2025 lamang. Okay. Sige, tuloy. So, tinignan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025.
Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Sa July Okay, wait. mga blankong Actually, papel. I have a feeling mga kababayan, ito yung actual document ng PIDEA. Oo. Kasi, kita niyan, may marka ng watermark. Ayan, may watermark ko. So, alam niyo minsan yung kapag nagta-type kayo sa Word, hindi niyo alam na dadagdagan na yung mga pages kasi kaka-delete. Nadadagdagan na yung pages so hindi niyo alam kung may mga pages na blanco, may mga pages na walang sulat. Feeling ko, this is a writer error. Baka isinave niya, nagmamadali or what have you, isinave niya as PDF pero may mga blank pages doon sa pagkakasave niya. Kasi, ayun hindi ko alam kung ano yung sulat na yan, pero consistent yan sa lahat ng pages. Tingnan niya. Try natin, i-atras ko to. Ayan. Consistent siya sa lahat ng pages eh. Asa na? Yan. Di ba? Lahat ng pages niya meron, no? Yun, di ba? So, baka error lang yan in the, hindi ko na i-fault si si Yusek Claire dyan. Baka lang yan, nagkamali lang sa paggamit ng Microsoft Word or what have you. Kasi obvious naman na this is the actual document kasi merong ganong klaseng marka. Merong watermark. So, most probably, it's human error on the side of the PIDEA. Tuloy natin. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero actually, mga kababayan, maski ako nagulat ako dun. 4,000 lang? 4,000 lang? Simula July 2022 hanggang June 2025. Konti lang yun, mga kababayan. Parang 42,000 plus barangays yata ang meron ng Pilipinas. Pero 4,000 plus, medyo konti yun. Medyo konti yun, mga kababayan. Iwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Okay. Bukod pa ito sa mga barangay na idineklarang drug-free ng PIDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Eden Santos. Yan. Yan yung ganti ni Eden Santos. Ako, mga kababayan, I have a theory. Theory lang naman to. Meron akong teorya. Ang teorya ko po, mga kababayan, ay yung 4,000 barangays ay yung from June, yung as of June 2025. So, nadagdagan ng 4,025 barangays na cleared noong June 2025. I have a feeling na merong nagkamali ng pag-type doon sa prompter dyan sa PCO. Kasi alam nyo, mga kababayan, obvious naman na kapag may mga pagkakataon sa press briefing si Yusek Claire na meron siyang binabasa sa prompter. Yung prompter, mga kababayan, kung di ho kayo familiar doon, yun ho ay tawag dito, notes ho yun na nakatutok diretso sa camera para kapag habang binabasa mo yung notes mo, nakatingin ka sa camera. Yun yung prompter. Ngayon, mga kababayan, I have a feeling
na nagkamali ng pagsulat yung gumawa ng script sa prompter. Na instead na isinulat niya ay as of June 2025, ang naisulat niya ay July 1, 2022 up to June 2025. 4,027 mga babayan, napakaliit nun. Pero may napansin din akong problema. May napansin din ho akong isa pang problema. Kasi itong fact check na ginawa ni Eden Santos, palpak. Bakit? Finact check niya yung 4,027 na numero. Ang sabi niya, mali yung datos. Sabi niya. Kasi, sana yun? 4,000 plus. Ito kasi yun eh. Ito yung balita nung binasa niya eh. Saan yung 4,000 dito? Wait lang. Ayan. Under the government's barangay drug clearing program, 4,027 barangays have been cleared as of May 2025. Mali pa nga to, as of May 2025. Iba-iba yung dates. Oo, may problema sa dates, guys. Kasi dito, as of May 2025. Tapos, doon sa ano ni Eden, yung pinakalat ng PIDEA, as of June 2025. So, may problema ulit sa dates. Diyos ko naman. Alam niyo mga kababayan, feeling ko ang nagkakamali sa numero si PIDEA. Obvious naman. Ang una nilang sinabi, May 2025. Tapos yung pinasa nilang dokumento sa mga reporter, June 2025. Sa kanila nang gagaling yan. But anyway, mga kababayan, sabi ni Eden Santos. Eden Santos, bawat Eden isa. pala. Ang tanong, saan kinuha ng drug cleared sa... Sabi niya, napakalayo naman doon ng 4,027 sa 25,061 barangays na drug cleared nationwide, sabi ni Eden Santos. Alam niyo ba na may problema din yung numero na yan? Eto lang. Eden Santos, sana pag narinig mo tong sasabihin ko, wag magagalit, wag mo-open. Eden Santos, kung magfa-fact check ka, siguraduhin mo na yung sinasabi mo ay facts. Ilan na ba ang drug-cleared barangays as of, eto mga kababayan as of April 2025? Ang kababayan, baka magulat kayo. Eto, numbers ng PIDEA. From July 1, 2022 to April 30, 2025. Ilan ang total number of barangays na cleared? 29,408. 29,408 mga kababayan. So, mali yung datos ni Eden Santos. Saan mo kinuha itong 25,061 barangays, Eden? Meron akong proposisyon. I have a theory kung saan niya nakuha itong 25,000 na to. At feeling ko itong teorya ko na to ay tama. Kasi saktong numero 25,061. Ito ho yan. Balita nung June 8, 2022. June 8, 2022 mga kababayan. Sino pa ho ang presidente nung June 8, 2022? Si Rodrigo Duterte. Si Digonggong pa ang presidente nung June 8, 2022. Okay? Oo, eto. Ilang barangay na raw ba ang na-clear mula July 1, 2016 to April 30, 2022? 2016 to 2022, kaninong administrasyon yan? Kay Rodrigo Duterte. Ilan na daw ba yung nakiklear? PIDEA records reveal that a total of 25,061 barangays have been cleared
from illegal drugs. So yung numero na sinabi ni Eden Santos na 25,061 ay panahon pa ni Rodrigo Duterte. So mali ka rin ang numero, Eden Santos. Ngayon, someone may argue, okay, so 25,061, tapos yung numero ng Marcos administration ay 4,027. Hindi kaya dumagdag yung 4,027 dito sa numero ng PIDEA na 29,408? I don't think so. You know why? Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Hindi tali yung number eh. 29,408 minus 25,061. Sige, tingnan natin. 29,408. Tama? 29,408. Okay. Minus 25,061. 4,347. O, hindi nga tali yung numero, mga kababayan. Eh, yung report is only, ilan? 4,027? Hindi tali. Hindi nagtatali yung numero. So, ano yung nangyari? Okay. Ganito, mga kababayan. I have a feeling, again, na nagkamali si PIDEA ng bilang. Or, hindi man sila nagkamali ng bilang, nagkamali sila ng sulat sa report. Kasi mga kababayan, ang weird lang na ang sinabi ni Eden Santos ay nung panahon pa ni Rodrigo Duterte na drug-cleared barangays. Eh, ang actual is 29,408. So mga kababayan, sa akin lang naman, sa akin lang, I think, yung 4,000 na from July 2022 to, to June 2025, ay dagdag dito sa 25,000 na natapos na nung panahon ni Rodrigo Duterte. So, dadagdag yan, 29,408. Bakit? Eh, kasi ilan lang naman ang barangay sa Pilipinas. 42,045 barangays. Kaya, ako, iniisip ko, imposible rin naman na magdadagdag ka ng 29,000 kasi susobra ka na. Sobra ka na sa dami ng barangay sa Pilipinas, sa actual na numero ng barangay sa Pilipinas. So, I'm thinking, 25,000 yung na-clear nung panahon ni Rodrigo Duterte, nagkaroon ng karagdagang 4,000 ngayong panahon ni PBBM dahil sa 29,408 na numero. Pero yung naibigay kay Yusek Claire, mali yung pagkakasulat. Kaya, in effect, mali rin yung nasabi ni Yusek Claire. But either way, itong fact check ni Eden Santos ay pumalya. Kasi maski siya, mali na numero. Ang kinuot niya ay 2022 pa. Ating, 2025 na. Sana rumekta ka na lang sa PIDEA, doon mo kinuha yung aktual na numero. Pero yun nga, kasi gusto niyang patunayan na mahusay ako reporter ba't niyo ako tinanggal? Nag-fact check siya. Kaso nga lang, yung fact check niya, palyado. Ang ending, siya pa napahiya. So, yun lang talaga. Sorry na lang, Miss Eden Santos. Sorry na lang. It's your fault. Anyway, mga kababayan, maraming po salamat sa panonood ng ating video. Please don't forget to like, share, and subscribe. I'll see all of you in our next live stream. Bye, everyone. See you next time. Bye. Ba't
ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?